Hello! Hello mga loves! Good morning! Pupunta tayo sa post office kasi magki-claim ako ng pera kasi merong nagpadala, sana all. Yung pera is galing sa akin, that's my own money, and then pinadala ng family ko from Pinas to UK. So i-claim natin before na ibalik siya sa system. And then, pupunta tayo sa Tesco para mang grocery. Ulan na naman. Car keys. I got my passport just in case na maghanap sila ng ID. Buti at this moment of time, hindi pa umuulan. Umuulan kanina umaga pero at least tumigil na ba? Ano, basang-basa yung ground. It's cold. 11 degrees. Right, magdadrive ako muna mga loves and then I will update you pag nasa post office na tayo. First time ko magkuha ng pera sa post office so I don't know what to expect, kung pwede ba. I'm pretty sure pwede. Kasi meron naman ako nakikita mga nag-claim doon ng pera pero hindi ako sure ba kung galing ba yun sa abroad or somewhere. Ano, meron tumatawag na doktor, wait lang. Nandito na ako sa town, so nagpark ako dito sa Boots kasi yung Boots is malapit siya sa post office and then sa doctor surgery. Kanina kasi naghihintay din ako ng tawag sa doktor ko kasi meron akong cream na kailangang ipa-prescribe at ayun na tinawagan ako na prescribe na and then pwede na siyang pick up, so i-pick up ko siya before tayo papunta sa post office. Ang daming sale. Papunta tayo dito. Sana mga loves hindi busy yung post office. Kuha ko na yung pera and while nandito tayo, magtingin-tingin muna tayo sa charity shop. So, let's go to Tesco. So, nakuha ko na yung prescription, tapos nakuha ko na din yung pera. Medyo matagal ako doon sa post office kasi may mga verification pa kasing ano, kailangang i-verify that. Naatok ako baka loves. Nasa bahay na tayo mga loves. Gutom ako, magla-lunch muna ako. Ano yan si Jen? Bumili ako ng napis sa Tesco branch. Wala akong nakitang huggies sa Tesco. Pampers lang and yung own make nila, yung own brand. Okay. Busy siya mga palangga kasi naglagay siya ng insulation dito. Oh, tingnan niyo. Oh, yan. Siya talaga yung naglagay nito. Kaya ito na naman. Yung bahay talaga, as in, sobrang dumi. Yan. Hello, good morning. It's not so good morning outside. Oh, naririnig nyo yan, ang lakas-lakas ng ulan. Ay, nako. So, maaga ako nagising ngayon kasi meron akong trabaho. Pero it sounds so horrible outside mga loves. Anyway, ito yung baon ko ngayon. Tomato soup, bread, and then magbabaunin tayo ng Weetabix. Here. Malakas talaga yung ulan ba? Kasi yan, oh, nag-flood dyan. Buti na lang, tumigil na. We really need to be
careful kasi baka ang daming mga ganyan, mga small puddles. Kakarating ko lang. So, yan na. Buti na lang talaga. Hindi na umulan ng malakas. Tatawagan ko lang si Mr. kasi ano yun, mag-i-expect yun ng tawag ko. Kasi every time, routine na talaga namin yan mga loves na pagdating ko sa trabaho, we're gonna talk for 5 minutes and then go to work. Kakatawag ko lang kay Mr. and diba sobrang lakas ng ulan kanina in a short period of time. Binaha yung workshop namin mga loves kasi minsan kasi pag ganon yung nangyayari na sobrang lakas ng ulan, yung field from the next door neighbor, so diba slope yun. So dahil sa sobrang lakas, yung mga tubig pupunta sa amin. Nireport na namin yan sa ano namin kapitbahay at wala pa din talagang ginagawa until now. Kaya ayun si Jan, ano na naman, na he's not in a good mood kasi matagal na yung problema at wala pa ding ano ginagawa yung kapitbahay namin. Kaya yung buong workshop ano flooded. Hindi naman yung sobrang ano taas ng tubig, pero alam mo yung parang ganito na yung tubig, enough na to make the floor wet and all the other bits and bobs in there. Buti na lang lahat ng mga equipments ni Jan naka ano ba, nakataas or naka-elevated. So, yung mga electricity din naka-turn off and all that. So, yeah, ongoing na talaga yan ang problema kasi ang tigas ng ano namin, ng kapitbahay, tigas ng ulo. Hindi pa din ginagawa ng solusyon kasi it will cost them money to ano talaga, to fix it, pero it needs to be done. But the question is kung kailan. Ewan ko mga loves kung kailan. Anyway, hintay-hintay lang ako kasi ano pa dito, 7:25 pa ng umaga. Hindi muna ako papasok kasi today is weekend, Saturday. So, ay, hindi ako papasok at mag-open sa department kasi normally ako yung nag-open sa department kasi ako yung sobrang aga. By the curious pala sa visa ni nanay kasi I think few people nagtanong siya kung yung visa ni nanay is one time visa lang ba daw nung pumunta siya dito nung 2023 or kung pwede bang mag-apply ng 10 years na visa just like sa USA. So, yung ano, yung visa ni nanay nung 2023, ano siya, multiple entry naman siya, pero it will only be valid for 6 months. And yes, you can apply for 10 years tourist visa, pero you need to like go through to the first, second, third step. So, there is a big possibility kasi kung mag-apply ka agad-agad ng like let's say for example, first time mong mag-apply ng tourist visa at mag-apply ka ng 2 years na validity na tourist visa, there is a big possibility na mare-reject yung application mo. So dapat ang gawin mo, mag 6 months ka muna, tapos 2 years, 5 years, and then itry mo mag-apply ng 10 years. So ako, dahil si nanay, 2 beses na ni nanay na pumunta dito sana, pwede ko na siya sanang i-apply ng 2 years na tourist visa. Kaso lang, this time kasi nag-iba yung ginamit namin na ano, na agency. So last time gumamit kami ng abogado and this time gumamit kami ng agency. So first time ko kasi gamitin yung agency na yun, kaya I'm a bit cautious kasi mahal din kasi yung bayad kung mag 2 years visa ka. So itatry ko muna sila din, tapos kung okay naman at ma-approve si nanay, so the next time na pumunta dito si nanay, mag 2 years na kami, and then so on and so forth. Hopefully lang talaga ma-approve yung visa, fingers crossed, kasi kung wala, I have no choice but to manage everything on my own. Well, ganun naman talaga yung buhay dito. I've been managing my life on my own. Kung mayroon akong problema, ako lang naman.
Kasi problema ko, problema nila, problema ko din. You know what I mean? But it would be nice pag nandito si nanay before ako manganak. Para naman ma-guide niya ako and all that. Pwede ba kaya natapon yung soup ko? Yung sopas ko na kamatis. Tomato soup. Noon talaga, hindi ako mahilig sa tomato soup. Kasi, di ba, sa atin kamatis, ano yan? Pang-ulam or panglagay ng sinigang and all that. Hindi ako sanay na kumain ng tomato soup. Pero ngayon, masarap naman. Mag-ano ka lang ng bread. So, yan yung lunch ko. Nakalimutan ko pala yung jacket ko dito ba. Yeah, nakalimutan ko. Inurong ko yung passenger seat dito kasi yun na nga, nung nakaraang araw, nagtry ako ng ng car seat. And some of you were saying, oh mali yan, bakit naka-rear facing? Yan naman talaga yung recommended dito na nakatalikod si baby, hindi dapat naka-forward facing kasi you're allowed to do a forward facing pag correct me if I'm wrong, pag over 15 months old na sila. I could be wrong with that mga loves, don't quote me for that, pero yeah, dapat talaga sa mga newborn babies naka rear facing, nakatalikod. All I need to do once I finalize everything, kailangan kong magbili ng mirror dyan para makita ko si baby. Yan. So yeah, I still got plenty to do and buy for baby. Yung iba grabe naman kasi sabi nila, oh lahat na lang hand me down. Kayo ha, maka-judge. Hindi naman lahat. Diyos ko naman, parang maka-comment kayo, alam nyo lahat yung mga nangyayari dito sa aking buhay. Hindi naman lahat. It's just that yun yung mga nakikita nyo kasi yun yung pinapakita ko kasi meron naman mga brand new things pero hindi ko pa maipakita sa inyo. Tapos hindi naman lahat hand me down. So may mga bago din namang gamit si baby for my own keeping, para memories ko na din yun para kay baby and all that. So and at this moment of time, I'm busy doing a baby registry, yung mga checklist or kung ano yung mga wish list ko for the baby. So kung may magbigay, I'm happy to accept. Yes naman, wala wala namang sapilitan, no? Kung may mabibigay, di tatanggapin. Choosy pa ba ako kung may magbigay?